Magandang araw po sa inyo mga kapatid kay Kristo. Ang tatalakayin po natin ngayong araw ay patungkol sa sino ang tunay na nais na magpaakay kay Kristo o sa alagad ni Kristo. Kahalagahan ng pag-aakay o discipleship. Okay, alam niyo ho, kasi maraming mga tao sa mundo ang ayaw sa Diyos. Una yan ha. Ayaw nilang pakialamanan sila ng Diyos. Kasi yung aral ni Kristo, isa siyang parang hurtful o yung parang 'di ba yung hate na ang tingin diyan sa Canada at sa ibang bansa at sa Africa ba yon, 'di ba? Nigeria pinapatay, 'di ba? At pinagbabawal ang mangaral kasi ayaw nilang nasasaktan yung mga LGBT tungkol sa aral ng Biblia, kaya binabawal yan, hinuhuli kahit yung mga lingkod ng pastor, minister, 'di ba? Kasi nga ang mundong ito ay maraming nakatira dito sa mundo na hindi follower ni Christ. Sila ay followers ng iba't ibang paniniwala o relihiyon nila. At mayroong iba naman na dati silang kalaban ni Kristo at di sila naniwala na. Marami namang iba lumipat sa Kristyanismo pero hindi pa rin nila matagpuan. Lilipat na naman, babalik na naman sa iba. Kasi hindi nila nasumpungan o hindi sila naakay ng tama. Alam niyo ho, maraming taong nabubuhay sa mundo na ang tawag dito yung self-proclaimed na Christian, self-proclaimed na mangangaral, self-proclaimed na pastor. Marami hong ganyan. Kasi lahat naman ho may karapatan magtayo ako ng simbahan sa lupa ko o sa kaibigan ko. Kung makalansi ako, makaloko ako, hindi maniwala, di meron na akong alipores. Meron na akong disciple, kung iglesia ni Batman ang gawin ko, kung ano pa man yan, o kulto, di ba? So, madali namang magtayo at gamitin mo yung Bible at sabihin mo Christian ka o evangelical ka. Di ba? Pwede lang naman yun kaya sa Kristyanuhan, even sa evangelicals, yung hindi Catholic, di ba? Although sila evangelicals din ang kanila, nagangaral din sila ng mabuting balita. Yun yung gospel mabuting balita. So, at marami pang iba't iba. Merong hindi sa evangelical group, maraming hindi sila kinokonsidera na kasama dito. Yung mga kulto, may dagdag, may bawas, maraming dagdag na ibang katuruan, at saka hindi kinikilala si Kristo talaga bilang tagapagligtas. Tsaka hindi yung by grace na lamang. Ang daming maling pananaw dyan. Maraming iba gusto gawin nila, ayaw nila sumunod kay Kristo. By grace, ligtas na sila. Hindi na raw nila mababago sarili nila. So iba't ibang pananaw dyan. Yung iba naman pinaninindigan, di ba? Yung Armenian at saka Calvinist, di ba? Kanya-kanyang pinaninindigan, kanya-kanyang interpretasyon doon sa Biblia. Di ba? May nabasa nga ako ang sabi, ang Bible maraming mali, ang Bible maraming kulang. Kaya ginawa na lang na sariling interpretasyon o version o iba't ibang translation ng Bible, tapos ginawa ng kanya-kanyang explanation na lang, 'di ba? Pero tayo naniniwala yan infallible word of God at tama yan yung Bible. Kaya nga lang ang mali lamang dun sa interpretation. Dahil hindi nagkamali ang Diyos na ma-preserve yan. Mga kwento tungkol kay Kristo, kwento nila nung kasama nila si Kristo at anong mga pinagsasabi ni Kristo nun at anong magaganap, anong babala, anong banta, anong hindi sa susunod, anong mangyayari. Anong langit at impyerno, sinong pupunta dyan, ano yung mga pagsubok na darating, anong mga signs. Diba? So, pero maraming tao ayaw dyan kasi nga mapapakialaman na yung pambababae nila, panlalalaki nila, pagnanakaw nila, pagkukurap nila, pagsasabong nila, pagsusugal nila. Ayaw ni Kristo, labag Ayaw pati yung nilikha kang babae, tapos magiging lalaki ka o babae kang nalikha pero magiging babae ka. Lalaki. O, ganun baliktad yung babae.
maging lalaki, yung lalaki gustong magbabae, nagdadamit, 'di ba? Kaya kumbaga yung Bible talaga, yung Bible, yung aral ni Kristo, konti lang talaga yung magnanais na sumunod. Yung iba sunod-sunuran lang. Basta nakilala si Kristo, tuloy pa rin sa immorality, tuloy sa kasalanan. So tuloy sa kasamaan. Sisi lang tapos tuloy na naman. May babala si Kristo. Kaya kung alam yung basahin yung Bible, ano yung babala ni Kristo? Iba hindi binabasa. Doon lang sila sa tanggapin si Kristo. Pero hindi yung babala ni Kristo. Ayun naman ang dispalinghadong turo. Marami tayong kaibigan, ganyan, mga dispalinghado rin talaga yung aral. At talagang hindi kayo makakarelasyon ng Diyos, hindi nyo makakarelasyon ng tunay na Diyos. Kung mali ang aral na sinusunod ninyo, hindi rin bababa ang Holy Spirit. At hindi rin naman kayo tunay na magsisisi, tatalikod sa kasalanan. At hindi kayo magpapabautismo sa tubig bilang kapahayagan kayo patay na at nalibing na yung dating kayo at si Kristo na ang nabubuhay sa inyo. Yan yung ibig sabihin ng dinadeklara natin na tayo ay kay Kristo na talaga. Hindi na tayo babalik pa o namumuhay na tayo sa kasalanan, hindi na tayo magiging makamundo. Diyan kayo patatawarin sa inyong kasalanan at diyan kayo bababa ng Espiritu Santo. Kaya iba hindi binababaan ng Espiritu Santo. Marami lang silang rituals, maraming activity, maraming programa, pero hindi nila nakarelasyon ng Diyos. Sa hanggang pagtanda nila, maraming nagsasabi, ang tanda nila, bakit hindi nila naramdaman yung Diyos? Kundi pinaniwala lang nila ang kanilang sarili na may Holy Spirit sila at sumusunod naman sila doon sa ilan sa Bible o lahat sinunod nila, pero bakit wala kaming karanasan na pagnungusap, paggagabay ng Holy Spirit? Walang Holy Spirit na buhay na talagang really kasama mo umaga pa lang, pagising sa umaga, anumang ginagawa mo ay nandun siya to guide you. Pero meron ding mga tao talaga na hanap talaga ay tunay na relasyon, tunay na kaligtasan, at nice talaga nilang sumunod. Ang problema sa iba, gusto lang maligtas, tanggapin si Kristo, tuloy sa ayaw ni Kristo. Maling-mali yan kung sabi niya, yung kanta nga ni, ano ba to, si Frank Sinatra, sabi niya, when somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Hindi ko makanta pero kanina medyo tinatry kong para may message kasi nga, kung mahal mo ko all the way, hindi yung half-half. Sa Diyos ganun ang gusto niya patutunayan mo sa buhay mo, patutunayan mo sa gawa mo, patutunayan mo sa pagsunod mo, hindi sa bukang bibig ka lang. Puro ka lang bunganga na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman nakikita ang pagsunod sa Kanya. Obedience is better than sacrifice. O gusto mo handog ka lang, handog, yung parang ganun kay Saul, diba? Unang hari ng Israel. Kaya, so sa mga nais na talagang sumunod sa Panginoong Hesus, yung gusto na talaga nila, just because not only gusto nilang maligtas, una, ikalawa, not because gusto nilang masunod ang Panginoon at malugod, mag-glorify ang Diyos at matupad yung pinagagawa ng Diyos sa kanila at makapag-akay din sila. Yan yung mga gusto nila. At gusto nilang wag na magpatuloy sa kasalanan. Ikaapat, di ba? Yan yung mga gusto nila. Yung iba malabo ang gusto Hindi mo alam kung gusto susunod, hindi. Kaya iba nagiging tisod Hindi naman kinikilala ni Kristo yung tisod, yung mga half-half. Yung mga dalawang Panginoon pinaglilingkuran, isusuka yan. Kasi katunayan yun na hindi ka talaga. Akala mo lang na meron ka pananampalataya pero wala. Ganun. Saba. Akala nila di ba? Yung iba naman aminado sila na wala pa talaga, brothers, hindi ko pa naranasan. Ako rin sa sarili ko dati tagal naglilingkod sa Diyos, di ba? Lahat na activity meron sa iba't ibang churches, di ba? Ginawa ko pero di ba? Pero walang relasyon. Wala yung napagkapanganak sa Holy Spirit dun sa John chapter 3 na sinasabi na you must be born again from the Spirit, not from the flesh. Hindi yung pagkapanganak sa iyo ng nanay mo sa mundo ito, kundi yung ipinanganak ka sa Spirit, yung nakikita mo
Yung puno, dahon, hinahampas ng hangin. Hindi mo nakikita yung hangin, pero meron nagpapamove sa kanya. Dati wala rin. Ako, kumbaga, pero nung wala talagang relasyon, walang God na everyday dealing with you, talking to you, and then instructing you, correcting you. Yung pinapalayo ka sa anumang kasalanan, pinapalago ka, gusto mo yun eh. Yung pinapaakay ka niya kung sino pupuntahan, anong sasabihin. Yung ganun eh. Yung hindi pa rin makamundo yung iniisip mo kung kasalanan. Hindi. Yung gusto ng Diyos ang kaya ka nabubuhay na lang. Nagtatrabaho ka rin siyempre. Pero hindi para magyabang sa mundo. Hindi para magisikat, kundi ipakilala si Kristo sa lahat ng taong hindi pa nakakilala o nakalimot o nanghina o natisod o tagapagsalita kanya sa mga taong kalaban ng Diyos o umaaway sa Diyos o antikristo, pinaninira ng gawain ng Diyos. Yun talagang dilim talaga sila, wala pang relasyon na baka may babalaan Diyos sa kanila, ikaw gagamitin, ikaw ang pagsasalitain kung anong gagawin ng Diyos sa kanila. Kung parurusahan na ba sila. Kung ang mga tao ay ang layunin nila ay makasunod talaga sa Diyos na ito, na lumikha ng mundo, na siya ang kinikwento sa Old Testament at sa New Testament, maganda. Hahangarin po niya yung paglago, hindi yung ritual, hindi yung kalokohan pa rin, pagnanakaw pa rin, immoral pa rin, pag-aangkin ng lupa ng iba, manloloko, gagawa ng katarantaduhan, hindi na. Kasi nga, fully surrendered na yan, tumalikod sa kasalanan, siya yung tunay na nagsisi, hindi yung sabi nga ni John MacArthur, yung authentic yung kanyang pagsisisi, hindi yung fake na pagsisisi. Kasi alam na din ng Panginoon at ng mga alagad niya na may mga hindi talaga tunay. Kaya nga may hindi tunay na mangangaral, may bulag na mangangaral, may mga mahalay na mangangaral. Layuan nyo, huwag nyong kamayan, huwag kayong makikain doon sa mga taong huwad na Kristiyano rin. Buti kung yan ay talagang paakay. Buti yan ay talagang naghahanap sa Diyos o ayaw pa nila sa Diyos. Pero yung sila ay totally naninira ng gawain ni Kristo sa mundo, ay talagang yan ay pinalalayo tayo ng Diyos dyan. Pero doon sa makasalanan na naghahanap, ay lumalapit yan ang mga tunay na alagad ni Kristo o anak niya upang maakay at maligtas sila. Tinutupad nila yung Great Commission, na humayo tayo sa mundo, ipangaral mabuting balita, bautismuhan sila, ituro sa kanila yung mga dapat gawin din, ipasa sa kanila. Ganon yun. Hindi yung magpatuloy sa kamunduhan, kasalanan, sundin ang dyablo. Kaya ngayon, yung discipleship, yung pagpapalago, pagpapaakay, ay pwede ba namang gusto mo makakilala sa Diyos? Nakatagpo ka na ng, sabi mo, Brother Sen, kasi wala naman nag-aakay ng matuwid. May nagtanong sa akin, yung asawa niya, pastora. Sabi, nagtatanong siya kung sino. Siguro hindi pa niya nakikita sa mga gawain ng asawa niya yung pagkilos ng Diyos at sa kanila. Wala ka pa bang nakikita dito? Nagtatanong kung sino pa raw ba doon sa lugar nila ang maituturo, maire-recommend. Si ganito, sabi ko mukhang talagang lumalakad sa katuwiran yon, lumalayo sa kasalanan, tunay na may espiritu ng Diyos yata. I-check nyo rin. Kaya nga sabi ng Panginoon, i-check nyo bawat espiritu, i-check nyo yung bawat tao, i-check nyo rin yung espiritu nyo kung talaga nagkaka-espiritu kayo ng Diyos o ng Diablo o ng Holy Spirit o ng espiritu ng Diablo pala yung nasa inyo. Yung ibang tao din, i-check nyo rin yung kilos, yung gawa nila. Kung espiritu ng Diablo yung kumikilos sa kanila, baka espiritu ng Diablo yan, lumayo pa rin kayo dyan. Baka rapist, manyakis yan, mukhang pera yan, baka mahawa pa anak ninyo, magahasa. Ingat kayo ho! Ingat kayo, baka gagamitin lang niya yung gawain ng Diyos sa pangalan ng Diyos o Biblia, kalakal pala ang salita ng Diyos. Mga mahalay pa yung sinasabi na wag kayo, bulag yan na tagapangaral, wala pang Kristo yan. Hindi pa yung tunay na nagsuko. Okay, so ang tunay na nagsuko ng buhay sa Panginoon ay para sumunod, tunay na tumalikod, tunay na handang magpatotoo sa Diyos, mag-akay, tunay yan lahat.
tunay ang puso niya na yung mali niya sa anak niya, mali niya sa asawa niya, itutuwid niya. Yung mali niya sa kapatid niya, itutuwid niya. Yung maling gawain niya, itutuwid niya. Yung kayabangan niya, itutuwid niya. Yung pagmamahal niya sa kamunduhan, hindi na. Si Kristo na. Kasama dun yung gustong-gusto niyang lumago. Magtatanong yan sa ministro, sa manggagawa ng Diyos, sa taga-akay na hindi bulag ng Diyos. Hahanapin niya. Alam niya na yun ay tunay na nag-aakay. Alam niyang yun ay matuwid. At sasabihin sa kanya, oy, saan po kayo? Dadalo po ako, isama niyo ko. Talaga nakikita niya kasi. Ngayon papaakay yan. Lagi yan nagtatanong, lagi yan kausap. Ako dati ganun eh. Nung bata-bata pa ako, that was 1986, meron ko nilalapitan lagi kasi nabebless ako. Hanggang gabi, nagtatanong ako sa kanya ng tungkol sa Diyos. Hindi dahil gusto ko ring maging lingkod ng Diyos o pagkapiraan, hindi. Kundi yung gusto kong matuto. Marami naman kasing ibang tao eh. Gusto raw nilang lumago. Brothers, gusto ko pong lumago. Gusto ko katulad din yung nag-aakay. Gusto ko magagamit ako ng Diyos. O, di madali lang, isuko mo ng lahat. O, handa ka na talagang patutuwid. Yung mga mali mo, ipatutuwid mo na sa Diyos. Yung tatalikuran mo na iyon. Yung dapat mo ituwid sa anak ko, itutuwid mo na. Yung trabahong, yung immoralidad, tatalikuran mo na. Ganun yun. Kung hindi pa, gustong lumago na hindi malaman kung ayaw naman pala. Gusto lang maglingkod pero ayaw lumago. Ayaw mo lumayo sa kasalanan. Hindi ganun ang attitude ng taong patay na kay Kristo. If anyone wants to come to me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Ganun. Patay ka na. Ikaw ay si Kristo na lamang nabubuhay. No longer I who live, but Christ lives in me. Hindi yung ikaw pa kita ng tao, ikaw pa yung bibig ng tao, yung yabang mo, yung yaman mo, yun ang pinagmamalaki mo, yung pinuntahan mo, hindi. Kundi yung nais ng Kristo sa buhay ng classmate, ng kaibigan mo, ng mga pinasasabihan sa ng Diyos. May panahon ka na sa lahat ng pinagagawa ng Diyos, hindi yung paglinggo ka lang. Song leader ko paglinggo. Pag ako, doon na ako mag-preach. Hindi ganun eh. Ang Kristiyano, na talaga sumusunod kay Kristo, paglabas niya ng pagpapalakasan na gawain ng Diyos sa iglesia, o gawain, o bahay, o diba, ay para magpalago, hindi para magyabang, magpakitang gilas. Upang makahingi lang ng tawad, kundi tunay na lumago sa loob ng gawain upang matuto, upang pagsisihan ng mga nagawang kasalanan at hindi na muling ulitin at paglabas, ipakilala si Kristo at gawin yung pinagagawa niya sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Ganun ho ang purpose ng paglago ng naghahanap ng mag-aakay. Pero kung hindi ganun ang intensyon mo, kaya ka lang nagsisimba para makapagyabang ng talento mo. Magdamit ka na para kang sila Justin Bieber, yung mga life coach kuno. Diba, mga ganun, type nung iba yung ganun eh. Tapos manyakis pala, nang gagalaw ng mga kabataan, di ba? Maraming ganun may nagsabi sa akin na, at marami akong kilala rin na hindi patunay na nagsuko ng buhay. Gusto na, they love to preach, sabi ni Kristo. Maraming ganyan. They love to preach, no? But not to follow Christ. To give God glory, hindi talaga. Sila ay nabubuhay sa pangsariling intensyon, makamundong pagnanais, pati papasukin ng gawain ng Diyos para sa kanilang kaluguran. Pagkakaperahan pa nga eh. Kaya kinakalakal, kaya maraming taong di na naniniwala, lalo na sa evangelicals group, lalo na sa mga Kristiyano, kuno, lalo namang mahirap talagang paniwalaan yon. Lalo na't nabubuhay ka sa kamunduhan, sa iyong buhay, sa pagkain, sa pananamit. Buti kung talagang pinayaman ka ng Diyos upang makapagdamit ng maganda, upang, kaso yung minsan, yung maganda kulang pa sa iyo, kailangan sosyal na sosyal eh. Iba ang mundo mo eh, hindi yung mundo ni Kristo. May tamang pananamit, may tamang negosyo, may mga tamang pag-aama, pag-iina, pag-aanak, may tamang pagiging estudyante. Yun ang susundin mo. Pamantayan ni Kristo sa lahat ng bagay ng Diyos. Yun ang talagang follower ni Christ. At handang magpalago. At handang magpaakay, tanong ng tanong. Hindi yung lahat na lang kausapin niya, mas magaling pa siya.
Tapos yung buhay niya hindi naman nababago. Tapos yung buhay naman niya hindi nagagamit ng Diyos, di useless. Wala ring espiritu ng Diyos. Puro yabang lang. Head knowledge ang alam. Kaya ang tao ho talaga, nasana kung talaga naghahanap ng Diyos ng kaligtasan, naghahanap ng paglago, naghahanap ng pagsunod sa Diyos, naghahanap na makilala talaga ang Diyos sa buhay niya para maipakilala niya rin sa mga anak niya na masakit na ang ulo niya kung paano niya aakayin, ay siya mismo magulang ang magiging handa na magpabago, magpaakay. Kung ang gagawin niya, yung anak niya papadaluhin niya, sila naman ang pag-uwi naman ng anak niya sa bahay, yung away-away sila, nakikita yung kamunduhan nilang mag-asawa. O di, inom gala at kachismisan, pag nanakaw ng lupa, panluloko na nagtitiwala, katransaksyon o kamag-anak. Sino nga nakamaniniwala? Di wala rin. Kaya nga ang tao talaga ay talagang kung gusto niyang maligtas siya, makarelasyon ng Diyos na matagal niya hindi nakilala sa paglipat-lipat niya ng simbahan at palipat-lipat ng bautismo niya, kung talagang hinahanap pa rin niya at tunay na gusto niyang hanapin at gusto niyang maging banal, matuwid, maging makilala ang Diyos, panahanan siya ng Holy Spirit, mag-akay siya, makaipon ng tunay na kayamanan sa langit, gagawin niya yung unahing gawin niya yan. Hanapin ang Diyos, magpaakay sa matuwid, alam niyang kilatisin kung minsan alam na rin natin na matuwid, yun ang nag-aakay. Ayaw naman paano ayaw mo pa talaga sumunod? Kaya alam mo nang matuwid. Marami nagsabi ganyan brother, hindi ako pwede kasi hindi ko maiwanan yung sabong. Hindi ko maiwanan kasi yung ganito, maraming babae. Di ba? Kahit alam na nila na pwede mo silang akayin pero ang tao pag ayaw pa. Huwag lang sanang namatay sila. Yung iba namatay, hindi nakapagsisi, hindi nakapaglingkod, hindi tanggap kay Kristo, hindi naligtas, ay nakalulungkot. Ewan lang, pero kasi mas mahalaga na alam mong ligtas ka, dito palang buhay ka palang sa lupa, kaysa namatay ka nang hindi ka gagawaran ni Kristo ng well done, my good and faithful servant sa langit. Well done, my good and faithful servant. Yun lang papasok sa langit. Naging tapat hanggang wakas. Sila yung pinatatakbuhin ng Diyos, hindi ng dyablo o ng sarili mo. Sila yung nakipaglaban sa mundong ito, sa laban na lalabanan ng Diyos, hindi sa laban na gusto mo o gusto ng dyablo. Okay, bye-bye. God bless you. Magpalago tayo, magpaakay tayo sa matuwid at tayo mag-akay din. Yan ang nais ng Diyos, mag-ipon ng kayamanan sa langit, maging patotoo, asin at ilaw. God bless. Ihabol ko nga pala, idagdag, minsan may mga tao na nagsasabi na, saan po ba ang simbahan nyo, ang gawain ninyo? Magsisimba ko. Kahit walang gawain, kung magpapaakay ka sa taong yun, magpapaakay ka. Hindi yung paano kung matagpuan mo, kural? Paano kung natagpuan mo, kubo lamang? Ay, ayoko kasi walang aircon, kasi ayoko kasi wala silang mga kumpletong kagamitan, hindi maganda. Ang mahanapin nyo yung tunay na kapatid kay Kristo, tunay na naglilingkod kay Kristo, mga may espiritu ng Diyos, tunay na tupa, hindi yung kambing, hindi ka lang naghahanap ng gawain para lamang mai-display mo yung damit mo sa sakyan mo o gusto mong maganda yung simbahan. No? But if you can donate, at kung kaya mo naman talaga magbigay para sa Panginoon, ganun ang taong mga nakakakilala. Sila nagbibigay ng mga bagay o lugar ng Diyos na pagdadausan, gaya nila Lydia, gaya nila Sakeo, di ba? Pinatuloy nila at naghanda sila magpagamit at pera nila. Dahil nakakilala na at talagang tinanggap na si Kristo at ang Diyos, di ba? Yung iba kaya lang sila imbang gusto na lang may masimbahan, katulad ng iba, gusto lamang din nilang kailangan maganda. Pag hindi maganda, goodbye. Ang sabi niya, yung Hebrew 10:25 ay para magpalakasan tayo. Let us not forsake or forget the assembling together for our growth. Hindi para makita nila yung galing mong kumanta, makita nila yung damit. Marami akong nakitang ganyan, galing ng ibang lugar, galing ng abroad, pinagyayabang yung mga alahas niya, pinakikita yung damit niya, nagpapasyon, hawak-hawak yung damit, wow, madam, wow, ganun nakikita ng tao. Yung mga alipores at yung kanyang mga loyalista, ay talagang yan ang mga pinupuri siya, maling-mali. Karumal-dumal ho yan sa Panginoon, hindi Diyos na naluluwalhati.
So, kaya tayo naghahanap ng gawain ng Diyos at lingkod ng Diyos para masunod yung nais ng Diyos, hindi nais natin. Okay, God bless you again.